everyone, my name is Princess Jamera R. Makabangkit at sa report na ito ipapaliwanag ko kung paano na-resolve ni Einstein ang conflict sa pagitan ng Newtonian mechanics at Maxwell's electromagnetic theory gamit ang special relativity. Before Einstein, there was a problem in physics. Newtonian mechanics and Maxwell's electromagnetic theory seemed to contradict each other at very high speeds. Special relativity resolved this conflict and changed our understanding of space and time. So basically, bago dumating si Einstein, medyo magulo sa physics. Ang lumang laws ni Newton at Maxwell ay hindi magkasundo kapag sobrang bilis ng motion. Dito pumasok si Einstein at ipinakita niya na pwedeng maging relative ang space at time. Now, Newtonian mechanics developed by Isaac Newton describes how objects move and how forces act on them. Ang Newtonian mechanics ni Newton ay tungkol sa motion at forces. Dito, fixed ang time at space. Parang pareho lang sa lahat. It assumes space and time are absolute, meaning time passes the same for everyone in speeds. Simply add together, this works well at normal speeds but fails at very high speeds. So in Tagalog, hindi ito accurate kapag sobrang bilis ng bagay kasi iba na ang behavior ng light at motion sa ganong speed. Now, Maxwell's electromagnetic theory. Maxwell's theory describes electricity, magnetism, and light. His equations show that the speed of light is constant, no matter how fast the observer is moving. Experiments confirmed Maxwell's prediction, which conflicted with Newtonian mechanics at high speeds. Si Maxwell naman nag-research sa light at electromagnetism. Sabi niya, constant ang speed ng light kahit anong motion ng observer. Experimental evidence confirmed ito. Kaya kailangan ng bagong theory para mag-fit ang lahat. Now, let us proceed to the conflict or kung saan nagka-problema. The conflict arises because Newtonian mechanics predicts that speeds should add together. For example, moving toward a light source should make it appear faster. However, Maxwell's theory shows that the speed of light is always constant. Experiments proved Maxwell was correct. So dito nagkaka-conflict. Sa Newton, dapat sumasama ang speed, pero sa light, constant ito. Experiments confirmed na tama si Maxwell kaya hindi sapat ang old Newtonian physics. Special relativity. Einstein's special relativity solved this problem by showing that space and time are not absolute. The laws of physics are the same for all observers moving at a constant speed, and the speed of light is always constant for everyone. Dito pumasok si Einstein. Ang ginawa niya, binago ang concept ng time at space. Pwede na silang magbago depende sa motion. Ito rin ang dahilan kung bakit constant ang speed of light. Ngayon, ano nga ba ang effects of special relativity? Well, special relativity introduced effects such as time dilation, where moving clocks run slower, and length contraction, where moving objects appear shorter in the direction of motion. These effects ensure the speed of light remains constant for all observers. May mga effects sa special relativity. Time dilation, mabagal ang oras kapag sobrang bilis. Length contraction, mukhang mas maikli ang object sa direction ng motion. Kaya constant ang light speed kahit sino ang observer. Special relativity resolved the conflict between Newtonian mechanics and Maxwell's theory. Space and time are relative, and the speed of light is constant. Newtonian mechanics still works at normal speeds, while special relativity explains high-speed motion. Sa conclusion, special relativity ang nag-fix ng conflict.
Ang space at time ay relative na. Constant ang light speed at pareho itong consistent sa laws of physics. Newtonian mechanics okay pa rin sa normal speed, pero Einstein ang solusyon sa high-speed scenarios. Dito na nagtatapos ang aking pagpapaliwanag. Sana may natutunan kayo sa aking mga nabanggit at natalakay. Maraming salamat!